malawak na DPWH leaks ng Nako! Billionaire News Yan Channel na! sa patuloy na pagkalkal sa dokumento. Nadiskubreng si former Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc, anak ni Senator Amy Marcos, may daan-daang milyon din ang request na proyekto. Nako, patay na! Manang Amy! Ano na ito? Paano na ito, Manang Amy? Yung palang daw anak mo, ganun din. Ha? Ganun din daw. Paano kaya ito? Ha? Marami rin daw palang mga hiniling na mga pondo ito. Ha? Etong si dating Governor Manotoc. Anak ni Manang Amy sa mga Manotoc. Eto na, sabi ni Libby Zamora, natatawa ako sa mga utak ng Didis, ipadidisbar daw si Claire. Sinagot nga ni Atty. Claire, di ba dapat i-disbar yung mga mura ng mura at saka yung nananapak daw ng yung bang sheriff? Ato na. Karamihan pa rito na panalunan ng contractor, kapatid ng isang mayor sa probinsya. Nako po! Narito ang exclusive. Ito na ngayon, mga kababayan ko, kaya pala ito, alam nyo, kaya pala si Manang Amy ay galit na galit kasi wala siyang pagkakaiba sa tropa niyang si Duterte. Oo, mukhang pare-parehas silang mga nagnanakaw, ano? Agenda Weekend Report ko ni Joash. Oo. Ayan na! Bukod kay Senator Amy Marcos, Nako! kasama rin ng kanyang anak na si dating Ilocos Norte Governor at Nako, kita nyo mga kababayan ko, ito yung natuturo na kamukha daw hunong Lacson na mayor. Ano? Mga kababayan ko? Yung mukha nito, mga kababayan, malayo sa Marcos. Di ba? Malayong-malayo daw sa Marcos ang mukha nito kasi kamukha daw nito yung mayor na Lacson. Oo. Ngayon, mga kababayan, lumalabas ang katotohanan. Nako, yari ka ngayon. Oo. Manang Amy, kaya pala eh. Oo. Kaya pala eh. Mukhang pati kayo, yayariin na, no? Sobra ka naman, ano, Catherine Galpo. Bakas na bakas. Talaga ba? Si Boss Mike, di ba nagkaroon ng alitan ng dating mayor ng Ilocos na si Amy Marco against Sandro and Matthew? And it's all about, DPWH? Ganyan nga sila. Ganyan sila, Vice Governor Matthew Manotoc sa tinaguriang DPWH leaks. Yun! Yung mga dokumentong nagdedetalye ng umano'y project proponents bago pa man ito ipresenta ng ahensya sa Kongreso. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa 15 projects ang umano'y nirequest ng gobernador para sa kanyang nasasakupan noong nakaraang taon. Nung nakaraang taon, mga kababayan, mukhang dati na ho itong gobernador mukhang nanalo ba? O meron ng bagong posisyon yan? At tumagos lahat sa General Appropriations Act o GAA. GAA. Ang halaga nito aabot sa halos 550 million pesos. Nako. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Hindi daw BICAM yan at saka hindi ho insert. Ito ang mga line item para sa DPWH budget proposal na ipinipresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act. Ang katakataka lang, sa buong listahan, hindi aabot sa 10 local government officials ang kasama. Binubuo ito ng at least 4 mayors at 2 governor, kabilang na si Manotoc. Nako! Sinuri namin ang mga umano'y requested projects ng gobernador. Ito yung hiling na listahan, mga kababayan. Sa pagsusuri ng BNC, ano ang lumabas? Out of 15, 10 ang may existing contracts. Nako! Samantalang hindi pa dumadaan sa procurement ang 5 kahit na nakalista ito sa GAA. Nako, 5 sa patay mga na. proyekto ang nakuha ng JC08 Builders Corporation. Na ano yan, improvement of road at barangay Tipang, Bacara, Ilocos Norte, Sangil, Bacara, Ilocos Norte, puro Bacara ito, mga kababayan. At yung improvement of road at barangay Davilla, Pasukin,
Ilocos Norte, oo, yan yung mga project. Samantalang tigi-isa naman ang napanalunan ng BJ-MJB Construction and Supply, Nako. MD Samidan Construction, Badok Builders and Supply Incorporated, Heckler's Builders. Ito ngayon mga kababayan, no, sasama talaga ng ugali ng mga DDS, ano. Nung nagsalita nung nagsinungaling si Babalina, si Amy Marcos na etong si Pangulong Bongbong Marcos daw ay ganito. Sukdulan na talagang yung baba niya iparintumang niya kay Sara. Mga kababayan ko, no, matapos nilang mapakinabangan si Amy Marcos, abay, inaaway nila. Oo, inaaway na nila. Yan yung sinasabi ko. Nakakahiya yung ganyan, ano. Diba? Yakapin nyo na si Amy dyan. Sabi nga ni Buday, ni Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla. Ano sabi? Ano sabi ni Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla? Di ba sabi niya magpalit ka na ng apelyido. Di ba? Tapos mga kababayan ko, eto naman bobo talaga na itong mga DDS. Mas matibay yung isiniwalat ni Saldico. Hindi nga makapag-live, AI nga yung pinaniniwalaan ninyo. Lahat na lang ng AI pinaniniwalaan nyo. Ang hamon nga namin dyan, Saldico, live mo yung sinasabi mo, yung naka-live ka. Hindi niya ginawa. Bakit? Kasi nga AI. Bubo! Tatangan nyo talaga, Sige nga. Kung totoo siya, bakit hindi siya mag-live, diba? At Martin Development Corporation. Sa DPWH contracts, pagmamay-ari ng isang John Paul Alcid ng JC08 Builders. 2024, nagsimulang kumubra ng mga kontrata sa Ilocos Norte ang nasabing kumpanya. 33 projects worth 186.8 million pesos ang napanalunan nito noong 2024. Samantalang aabot naman sa 90 projects worth 492.7 million pesos ang nakuha nito sa sumunod na taon. Ganyan lang mga DDS. Si Alcid ang kapatid ni Lawag City Mayor James Bryan Alcid na tila mayroon ding sariling construction company na nakapangalan sa kanya na kumukubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa Ilocos Norte. Ang Megapolitan Builders and Construction Supply na nakapangalan mismo kay Mayor, isa sa mga pinakamalaking kontraktor sa buong rehiyon. Sa loob lang ng taong 2025, 52 projects worth 1.8 billion pesos ang napanalunan nito sa buong Ilocos Norte. Nako po! Rekomenda ang ICI ng kaso sa Ombudsman para sa umano'y contractors dahil umano sa possible violation sa prohibited interest laws. Eto pa, speaking of ICI, mga kababayan ko, baka nakakalimutan ng mga sabagay. Si Sandro Marcos ay nagpa-imbestiga na sa sarili niya. Dumalo na sa ICI. Pero si Pulong Duterte na nagyayabang na pupunta raw siya, kahit anong mangyari, biglang umurong ang itlog. Kaya alam nyo mga kababayan ko, sa pag-iisip natin, kung sino dapat paniwalaan at sino nagsasabi ng totoo, yung pong mga tao na nambablap lang tulad nila Digong, pag hinamon mo ng debate, sasabi dadating, pero hindi dumadalo. Tulad ni Pulong, ni Baste, naghamon ng suntukan, hindi rin dumalo, di ba? Umurong din ang betlog. Tulad ni Pulong, di ba? Oo, na siya na mismo nagsasabi na dadalo ako dyan sa ICI para imbestigan. Nung nandyan at iniimbitan na, hindi rin pumunta.